umaga sa ating lahat. My role here is, of course, to discuss the use of data from the census of population at saka yung ating community-based monitoring system. So una, maraming salamat sa lahat sa inyong pagdalo sa official launch ng 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System o yung 2024 POPSEN CBMS. To my colleagues from the DSWD, Yusik Ado, from DICT, of course, partner natin palagi, hindi lang sa CBMS but also sa National ID, si Yusik Dave, yung ating kasama sa NEDA, si Christine, and the other officials who are here. We are very thankful, and of course, members of the media. In the next slide, of course, alam nyo, pinost din namin ito noong February 20 sa direktiba ng ating Presidente, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang PSA ay isasagawa ang 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System ngayong taon with several objectives, but yung pinakauna ay para i-update ang listahan ng mga benepisyaryo ng social protection programs sa gobyerno. No, kaya nandito yung ating kasama si Yusik Ado sa DSWD. No? Yung ating listahanan, as mentioned by the good undersecretary, ito ay ginawa noong 2019, pre-pandemic. So kailangan na talaga nating i-update yung ating list. So that's why there was an order from the President to provide the updated list via the community-based monitoring system. Bukod dito, kasi meron din tayong census of population, ang mga datos na makakalap mula sa 2024 POPSEN CBMS ay gagamitin upang ma-update ang national and local population statistics. Siguro gusto ko lang i-explain, nagkaroon tayo ng census of population noong September 2020. Again, at the height of the pandemic. While wala tayong problema doon sa national count, yung ating 109 million na populasyon, nakita natin na nagkaroon tayo ng internal migration. Marami ang mga taga-syudad na umuwi at nabawasan, in other words, yung population ng mga cities. Now, nabilang naman itong mga umuwi doon sa kanilang mga munisipyo. Kaya nakita natin na may mga pag-akyat doon sa population based on the count versus the projection sa mga municipalities. Now, ngayon, dahil bumalik na naman uli sila, kailangan na naman nating i-update ang ating population. So that is basically the part of the census of population. Ang mga datos na makukuha natin dito ay makakatulong sa ating pamahalang lokal, especially local government units sa pagbuo ng kanilang mga programa at serbisyo. Ang paggamit ng POPSEN, una, ay marami tayong mga programs dyan. I would just like to cite some of them in the next slide. Noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, no, kung naalala nyo, mayroon tayong Bayanihan 3, no, yung Bayanihan to Arise as One bill, at nagkaroon tayo ng ayuda, binigyan, kung naalala nyo, 1,000 peso per household member. At ang source talaga ng data na yon para doon sa mga munisipyo ay yung Census of Population and Housing na galing sa 2020. So very important yung population count, no, sa mga times na kung saan mayroon tayong crisis. Ito ay nagpapakita, no, ng importansya ng tamang bilang ng populasyon sa ating crisis management plans. Pangalawa, ito yung aming tinitingnan ngayon, no, yung Birth Registration Assistance Project. Doon sa Census of Population and Housing ng 2020, nakita rin namin kung ilan ang walang birth registration. Kasi mayroon tayong tanong doon kung mayroon ka bang birth registration. Ang bilang ng ating mga kababayan na may birth registration as of September 2020 ay nasa 96.6%. So 96.6% sa kanila ay mayroong birth registration. So in other words, kung babalik na rin natin, 3.4% ang walang birth registration. So based on a population of about 109 million, ito ay mga 3.7 million. 3.7. Now dahil nakita ng Philippine Statistics Authority sa datos, kasi malalaman natin saan ba yung barangay, saan yung mga munisipyo, yung mga cities na marami ang walang birth registration, kaya nagkaroon kami ng
birth registration assistance project, tiningnan namin sa tulong ng ating local civil registrar office, nahanap namin sila. Ang nahanap namin ngayon ay 1.4 million na mga individual na talagang nagsabi wala silang birth registration, no? At of course, kailangan nating i-verify yung ating yung 221,000 ay mayroon pala silang rehistro sa Philippine Statistics Authority. Hindi lang nila alam. Pwede na narehistro sila sa ibang bayan, no? So at least na-verify namin na mayroon pala kayong birth registration and they're able to access the birth certificate. But the more than 1 million, almost 1.1 million ay wala talagang birth registration. At ito yung tinulungan ng Philippine Statistics Authority, katulong ng ating local civil registrars. At dito, tuloy-tuloy ito, nabigyan na ng birth certificate with the help of the local civil registrar, yung mga 283,000, 26% of those identified na walang birth registration. And tuloy-tuloy pa rin yung ating pag-assess sa kanila para mabigyan sila ng birth registration. So ang aming expectation is that by 2024, kasi mayroon din tayong tanong uli dito sa ating census population, kung mayroon kang birth registration, at ito ang expectation namin na itataas tayo kasi mayroon tayong target dito sa ating Civil Registration and Vital Statistics Decade in Asia Pacific na by 2024, dapat 99.5% of our citizens ay registered sa birth. In the next slide, ito naman yung mga programa na natulungan dahil sa datos ng community-based monitoring system. Sa pamamagitan ng CBMS, alam natin na mayroon tayong 619 na local government units ang nakilahok sa community-based monitoring system in 2021, 2022, and 2023. Kanina, in-explain ng ating Deputy National Statistician, noong pilot, 2021, 9 LGUs yung ating kinover. Noong 2022, mas marami, 635 LGUs. At noong 2023, 46 LGUs. Itong 2024, ay i-cover natin lahat ng mga LGUs. 1,634 LGUs plus yung bagong 8 local government units sa BARM. So, i-cover natin lahat yon. In the next slide, ito lang yung mga examples na natulungan dahil sa datos ng community-based monitoring system. Ito yung data na nakuha natin. So let me just cite yung local government of Suyo, Ilocos Sur. Ginamit ang datos ng community-based monitoring system upang masolusyonan ang problema sa sanitasyon. Kasi meron tayong question dyan on may access ka ba sa sanitation, no? Layunin ito na magkaroon ng zero open defecation, no? Pagkatapos ng data turnover, nakita ng ating mayor doon sa LGU ng Suyo, Ilocos Sur, hinanap ng local government unit ng Suyo ang mga bahay na walang proper restroom facilities kasi identified sila at binigyan sila ng high quality sanitary toilets. So, ang report sa amin, 18 na kabahayan sa munisipyo ng Suyo, Ilocos Sur ang nabigyan ng bagong toilets. At ito ay na-identify dahil doon sa datos mula sa community-based monitoring system. Ang isa pang example sa munisipyo ng Agutay, this is in Agutaya, Palawan. No? Gamit ang CBMS data, this is a island, parang island municipality. Gamit ang CBMS data, nakapag-identify sila ng 1,457 households na live-in ang marital status kasi mayroon din tayong information doon sa community-based monitoring system na makita ng kanilang alkalde ay nag-organize ang local government unit ng mass wedding. No? At noong kami ay bumisita, nag-report na 37 couples ang naikasal ng libre dito sa munisipyo. Again, utilizing the data from the community-based monitoring system. In the next slide, ang Baguio City, gamit ang CBMS data, ang Baguio City ay nagpatupad ng kanilang ADB, Assisted Fecal Sludge Management Plan. Ito ay isang ehemplo ng practical na aplikasyon ng CBMS data para sa isang informed decision making. So, we turn over the data sa Baguio City at dahil doon sa datos
na nakita nila ay nagkaroon sila ng intervention. In the next slide, sa Bayugan naman, Bayugan City in Agusan del Sur, ginamit nila ang datos na nakuha mula sa community-based monitoring system upang makapagbigay ng health services na suportahan ang teenage parents sa community kasi again, naka-identify uli, so nagkaroon sila ng targeted intervention for the health services gamit ang datos mula sa community-based monitoring system for Bayugan City in Agusan del Sur. In the next slide, ito yung mga examples na makukuha natin sa community-based monitoring system. So hindi lang po ang ating mga data collectors, hindi lang po nagko-collect ng mga impormasyon dahil gumagamit po tayo ng technology, gini-geotag natin yung mga households, no? So naka-identify yung kanilang coordinates, no? So dito sa munisipyo ng Santa Lucia sa Ilocos Sur, ginamit ang CBMS data upang malaman kung ilang pamilya ang napaktuhan ng Bagyong Egay noong 2022. No? Dahil mayroon tayong geospatial data mula sa community-based monitoring system, mas napadali ang pag-target at pag-identify ng mga beneficiaries. So, itong map na to ay isa ito sa mga output ng community-based monitoring system which we share to our local government unit. Ang isa pang aplikasyon mula sa Santa Lucia, Ilocos Sur, sa pamamagitan din ng ating pag-geotag, nalalaman kung ilang households ang nasa loob ng 500-meter buffer zone dahil ng geotag, no? 500-meter buffer zone sa mga geotag evacuation centers kasi yung mga services, government services ay naka-geotag din. Nagamit ito ng local government unit ng Santa Lucia ang naturang impormasyon para malaman kung ilang households ang nangangailangan ng tulong para mag-evacuate. No? So nandyan yung ating buffer zone, 500 meters, which we can increase or decrease, no? Dahil doon sa ating information on geotagging. In the next slide, maaari ring ma-map ang ating, using our CBMS data, maaaring ma-map out kung malapit ba sa health center ang ating mga households. Again, using geotagging as part of our activities. And I think the last one, in the next slide, nakikita rin natin, malalaman natin ilan ba ang mga bahay, kabahayan, na may miyembro tayo na may disability. Dahil mayroon din tayong tanong, no, doon sa community-based monitoring system. So ito, yung ating information, yung kulay orange ay yung mga households with at least one PWD member at yung green naman ay walang PWD member. And we can also do that in the next slide para naman sa senior citizens living alone, no? Dahil mayroon tayong data on the age. So mga kabahayan na may senior citizen na sila na mag-isa ay mamamap out din natin using our CBMS data. So ito yung mga examples ng ating paggamit ng community-based monitoring system. So ano yung mangyayari pagkatapos ng ating data collection? Kanina nasabi, yung ating data collection will start this Monday, sa Lunes na po, July 15. So more than 70,000 data collectors will be visiting the households mula July 15 hanggang September 15. Yun yung ating schedule. Okay? Ayon sa batas, yung population count ay kailangan nating isumite kay Presidente sa loob ng taong 2024. So by December, mayroon tayong updated population count for 2024. No? And then next year, yung mga regional, provincial, municipal data. But by this year, the entire population count will have to be released. No? Ang CBMS naman, kasi dalawa yung component, so yung census of population, yung population count, ang CBMS data, ang community-based monitoring system data, ibibigay ng PSA sa ating National Economic and Development Authority technical team para naman sa kanilang pag-process ng data gamit ang proxy means test. Ang proxy means test ay isang statistical model na gagamitin para mag-identify kung sino ba yung mga vulnerable households, no? So ibibigay namin sa NEDA ng
December. Ito ay magkakaroon tayo ng proxy means test na model, at ang pagkatapos noon ay makikita na natin sa mga households sino yung mga vulnerables na identified using the proxy means test. Ito naman ay ibibigay ng NEDA at PSA sa DSWD. Ang target ay first quarter of 2025. We will have a new list of households for social protection. So yan po yung ating nakalatag na plano para dito sa POPSEN and CBMS. Ganon din, pag natapos na natin yung mga datos, ito ay ibibigay din natin sa ating mga local government units kasi yung ating community-based monitoring system data ay pag-aari ng ating mga LGUs. So ibibigay namin yung data doon sa bayan-bayan kung saan kami kumolekta ng ating datos mula sa community-based monitoring system. So yan po yung ine-expect natin mula July 15 hanggang end of the year para dito sa ating 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System. Maraming salamat at ako'y humingi ng suporta mula sa inyong lahat, no, para tulungan ang Philippine Statistics Authority dito sa isasagawang 2024 Census of Population and Community-Based Monitoring System. Magandang umaga sa ating lahat.